Martes, Agosto 2023. Pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan, ang tagabinyag, martir. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat na Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyo ay matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasalamatan ng sapat ng Diyos sa kagandahang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw at gabi na kayo muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na makapunta kami riyan. Palagawin nawa ang pag-alabi ng Panginoon ng inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang namangyayari, palakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yung taong nilikha mo ay bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, ay isang kisap mata lamang. Isang saglit na magdamag sa ito ay dumaraan. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, tanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa Panginoon, kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama ang pag-ibig mo at paggiliw, at sa aming buong buhay may galak ang awit namin. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Tugon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Alleluia. Alleluia, alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia. Mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito. Ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito ay taong matuwid at banal, kaya't pinagsanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ng kanyang mga kagawad, mga pinuno, mga hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista. Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa naroon ng hari. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ng ulo ni Juan Bautista. Sabi niya. Labis ang nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.
ang mabuting balita ng Panginoon.